Eto po, pinapakalat ngayon sa social media. Ah, Bigyan natin ng komentaryo. Pero bago natin simulan, papangunahan ko na po kayo. 100%, 1,000% fake news 'to. Anong sabi? Ito kumakalat, ginamit pa ang GMA. Hindi natin alam kung GMA mismo nag-post niyan or ginamit lang ang pangalan ng GMA. Sabi, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sumuko na sa pulisya at itinuro si BP Sara bilang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. Paano madadawit to si BP Sara? Wala ngang halos budget yung Office of the Vice President. Halos wala ngang pera. Paano siya mapupunta sa ghost projects? At hindi po yan ituturo ni Senator Bong Revilla. Imposible po. Hindi tuturo yan ni Bong. Kaya nga, nakakulong ngayon si Bong Revilla eh. Dahil nadidikit yung pangalan niya kay BP Sara. May mga ugong-ugong nga ang pinagsimulan nito. Di umano. Dahil nagkita sa ibang bansa si BP Sara at saka si Bong Revilla. Di ba? At alam natin magkaibigan yan dalawa. Sa tingin nyo nakakulong si Bong Revilla? Kung tinuturo niya si BP Sara? Hindi, yung totoo lang, wag tayong maglokohan. Kung tinuturo ni Bong Revilla si BP Sara, baka pinapaliguan ng pera to si Bong Revilla, hindi ito nakakulong. Hindi ito mababanggit. Protektado to. Kung binabanatan niya si BP Sara, naman. Huwag nga kayong tanga. Diyan palang kitang-kitang fake news. At hindi lang to obviously fake news. Obviously, tinatrabaho si Bong Revilla ng mastermind. Nagalit kay BP Sara. And at the same time, tinitrigger niya ang mga DDS. Kaya wag pong magagalit ang mga DDS kay Bong Revilla. Fake news ito. Hindi ito sasabihin ni Bong Revilla, itaga nyo sa bato. Tinitrigger niya. Magalit. Sige, syempre, alam naman natin. At even yung mga kalaban, alam nila kung gaano kalakas si Sara. Alam nila ang crowd ng DDS. So, para atakihin siya. Isipin mo na, yung mga kalaban niya sa politika, binabanatan siya. Pati DDS, babanatan pa siya. Di lubog talaga si Bong Revilla. So kahit walang ginawa, alam naman natin, pag media ng media yan, kahit hindi totoo, pag paulit-ulitin yan, nagmumukhang totoo. Kaya ito obviously, ito isang trabaho na si Bong Revilla ay pinapatrabaho. Di ba? Di lahat galit sa kanya. Tsaka, ang kalokohan ano? Sobrang napaka-imposible na magkakaroon ng ghost projects si BP Sara. All the more, siya pa ang mastermind. Ang tanga. Tingnan mo si BP Sara, ang baba ng confidential funds, siyang kinasuhan, siyang pinapa-impeach. Tapos siya pa ang mastermind ng flood control. Sino bang may hawak ng budget? Di ba yung administrasyon? Yung sinasabi ko lantaran na itong pantatarantado sa atin ng mga ito. Mga animal talaga yan. Kaya mag-iingat po tayo. Okay? Yan po ang style nila. Magpapasok sila ng kunwari, Maka Duterte,
makado DDS, na vlogger, pero hindi mabanatan si Tambi. Nag-iingat tayo sa ganun. Yan ang style nila. Style nila pag awa-awayin pa tayo mga DDS. Kaya tayo mga DDS, hindi dapat tayo nag-aaway-away. Magkasundo-sundo tayo. Alamin natin. Sino ba yung hindi kayang birahin yung question mark na pinag-uusapan at itinuturo ng ebidensya? Yung mga hindi mabanatan si Tambi. Niloloko tayo ng mga yan. Diba? Balik tayo dun sa mga witnesses. Credible ba yung mga witnesses na yan? Kung hindi nila maituro ang mastermind. Dapat yan na ituturo yung mga big fish. Diba? Hindi yung mga small fish, yung mga blue marlin, sabi nga nila. Mga blue marlin, mga blue martin ang dapat nahuhuli. Hindi kung sino-sino ang tinuturo. Ang bihira kayo. Next po. Ito ipagpatuloy natin kung saan nagkamali itong sa hearing. At dito po, talagang malaki ang punto ni Marcoleta kung bakit gumawa sila ng minority report. Isa ito sa napaka-importanting ginawa dapat ni Pinky Lacson at saka ni Tuta Soto pero hindi nila ginawa. Diyan pa lang makikita po natin. Papakita ko sa inyo, observe nyong mabuti kung paano niluluto nitong mga ito. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, inungkat ang bahay sa 30 Tamarind Street sa South Forbes na sinasabing nabili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Si Speaker Tignan mo, pasok ng pasok. Ano sabi? Pakinggan nyo mabuti. Sinasabi ng Marcoleta na ang owner daw nung bahay ay si Martin Romualdez. sabi, si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, Pansinin mo, si Lacson ang sumasagot. Na kay Martin na tayo, di ba? Pinag-uusapan na yung bahay na binili sa Forbes ni Martin. Palapit na tayo kay Martin. Dahil nagsalita si Lacson, lumayo ulit tayo kay Martin. Nakikita nyo? hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Si Senador Rodante Marcoleta, dismayado raw na hindi ito masyadong natalakay sa pagdinig kahapon. 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Yan yung sinasabi. Diyan dinideliver yung pera. 1 billion monthly ata. Hindi ko na maalala yung eksakto. Basta malaking pera, mali-maleta dyan. Bakit importante yan? Yung 30 Tamarind. Kasi kay Romualdez yan. Ba't hindi yun ang inimbestigahan? Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. Ibig sabihin, ang nag-utos na dito mo dalhin sa bahay na ito, si Martin. So, tingnan mo si Marcoleta, nilalapit niya kay Martin. Tingnan mo si Lacson, nilalayo kay Martin. Sino pinaniwalaan? Si Bernardo. Nasaan? Kung sino-sino ipinagtuturo. Loko-loko no? Sana dapat mayroong mga tanong pa doon Yun ang sinasabi ko, dapat yung ginigisa. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Exactly. Di ba? Nabanggit lang ang pangalan. Kaya nga investigation in aid of legislation Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Naalala nyo kanina sinasabi? Yung sa balita ng SMNI, nabanggit lang yung pangalan ni Martin. Natapos na kami. Pero ito babanggitin ulit dito sa report ng GMA. Banggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Pinutol! Pinutol o naputol, hindi natin alam. Nabanggit lang ang pangalan ni Romualdez. Tapos. Ano yun? Di ba?
Hindi natin alam, hindi po natin pinagbibintangan ng GMA kung sinasadya nila ito. Yung pagkakat na yan, hindi natin sila pinagbibintangan. Pero kung iisipin nating mabuti, isipin yung mabuti, parang ganyan ang naging istorya ng investigasyon. Pag iimbestigahan na at palapit na kay Martin Romualdez, cut! Di ba? Yan po yung pinupunto ni Marcoleta. Cut! Anong sabi sa balita ng SMNI kanina? Nabanggit lang, yung diniscuss natin kanina, nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez na tapos na kami. Sa GMA version, ano? Ang tinutukoy ni Marcoleta, Martin Romualdez, nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Wala na, tapos na. Ano yun? Nabanggit lang pangalan ni Martin Romualdez. tinutukoy ni Marcoleta ay ang mga sinabi ng nagtatagong dating Congressman Zaldico na unang nagbanggit tungkol sa bahay sa 30 Tamarind Street sa serye ng mga videong ipinost niya sa social media noong Nobyembre. Isa pa to si Zaldico. Isa ka pa nawala ka na eh. Hindi ko alam kung ito ay naabot na ni Martin Romualdez o ni question mark. Bakit? Alam naman natin, ito, meron ng warrant pero hindi nila mapauwi. At ang sabi, di ba siya mismo sinabi niya, sinabi nila Martin, diyan ka lang, wag ka nang uuwi. Dahil siyempre, pag nag-uwi yan, magsasalita. Kaya ito po yung isang sinasabi ko po sa inyo na lantaran po na mali yung pagpapakulong kay Bong Revilla. Dahil hindi po sila magkukulong doon nang may kinalaman dahil ituturo yung mastermind. Nagigets nyo po? Kasi pag nagkulong ka at alam nila at involved sila, ituturo niyan si Martin Romualdez eh. Naiintindihan po natin. Kaya hindi nila kaya ikulong to si Zaldico. Ituturo niyan si Martin. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street. Yan. Number 30, wag niyo kakalimutan yan. Lilista ko na nga. Number 30 Tamarind Street. Pupuntahan ko yan bukas. Number 30, puntahan natin bukas ha. Papasukin kaya tayo ng guard. Mag-ahanap ako ng kakilala. Pipicturean natin. Para gamitin bilang bagsakan at Hindi, joke lang po yan ha. Baka mamaya magdemanda na naman si Auntie Claire ng grave threat. impakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, sa mga opisyal na dokumento, ang Golden Peasant Holdings Corporation ang nakabili ng mansyon. So, sino ang naglayo sa usapin? Hindi si Lacson. Pinagtanggol niya, hindi yung kay Martin. Na ang ilang stockholder daw ay nakaupo sa ilang kumpanya ng dating speaker. We're not trying to implicate. Talagang hindi mo i-implicate. Ipinagtatanggol mo ka eh. The former speaker, hindi tayo nagta-target dito. Talagang hindi mo tatargetin. Pinagtatanggol mo nga eh. Inilalayo mo nga kay Martin. Ikaw naman may pa-reverse psychology ka pa. Para kang bakla. Bakla ka ba? Hindi ako yung nagtatanong lang ha. Hindi ako bakla. Hindi ako bakla. Hindi ako bakla. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. Hindi naman ito. Tingnan nyo. Abogado ka? Abogado ka ni Martin? Parang pinagtatanggol niya na, hindi, kay Diskaya yan, kasi tinuro na yung bahay. Doon na maglabag ng pera. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung pinapadalahan ni Zaldico ng pera si Diskaya. Wow.
Wow. Hindi ko sinasabing inosente si Diskaya, may sala din 'yan. Oh, kaya lang ang problema, si Martin po 'yun, hindi si Diskaya. Enough to implicate or to implead the former speaker. But Obvious, no? Sobrang obvious ni Ping Lacson dito. Ang tindi po nitong mama na ito. Hindi ba siya kinakalibutan sa ginagawa niya? Hindi siya abogado, nag-aabogado siya kay... Woo! Grabe. this is something that the OJ or the ombudsman can follow through. Ayan. So, pupunta tayo sa DOJ. Pupunta tayo sa ombudsman. Na sinasabi ni Amy Marcos, 2 buwan na nga yan eh. Follow through, follow through. May kinulong ng iba. Siya hanggang follow through. Eh, parehas kayo ni Boying eh. Haabulin nyo ba yan? Kaya sabi ko, huwag na kayong mag-imbestiga kung puro ombudsman na lang. Hindi yung ombudsman na lang. Ano pang ginagawa nyo dyan? Lumayas na kayo. We are only providing a lead for whatever it is worth. Sinusubukan Walang worth. You're worthless. Anong worth niyan? Parang provide lang namin yung lead para yung worth nun, maimbestiga ng ombudsman. Wala kayong worth. naming makuha ang panig ni Romualdez. Pero naon nang sinabi ng kanyang abogado, Alam mo to si Romualdez, hindi na to nagpakita. Ha? Romualdez, ngayon ka magmatapang. Ipakita mo yung katawang buhaya mo. Ha? Ito ipapakita ko sa inyo kung paano lantaran pang ipinagtatanggol si Tambi. Ito, panoorin nyo mabuti. Pakinggan nyo mabuti. Masaya to, masaya. Sige, pasok. Gusto ko sanang magtanong lang sana Sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Ayan. Si Marcoleta gusto magtanong kung papayag, siyempre, si Pinky Ribbon Chairman na si Pinky Lacson. So, magtatanong, pakinggan ninyo ang tanong ni Marcoleta doon sa mga witnesses. At pakinggan nyo yung sagot. Ang importante rito yung sagot. Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Sino ba yung may-ari ng bahay na yon? Nung number 30 Tamarind Street. Sino may-ari na yon? Tinatanong niya yung dalawang naka-face mask. Yun ata yung mga kasambahay. Sino yung may-ari ng bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo. Yan. Hindi sila aware kung sino yung ano. But we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay. Yan. Sino na ang sumagot? Yung witnesses, hindi nila alam. Diba? Tapos, sinong sumagot? Si Lacson. Galing na. And you were there as what? Bakit importante? Pakita ko ulit ha. Ba't importante yung bahay na yun? Kasi sinabi ni Saldico, doon siya nagbibigay ng 1 million. O doon niya dinadala yung basura. Tawag nila doon yung basura, yung pera, yung maleta na 100,000 o milyon ang laman para kay Martin Romualdez diyan sa bahay. So kinokonek yung bahay. So hindi sinagot nung hindi daw nila alam yung mga kasambahay. Hindi ko alam kung kasambahay nga yun, pero yun ang pagkakaunawa ko. Tapos, ang sumasagot si Lacson. Pakinggan nyo yung susunod na tanong ni Marcoleta, ha? And you were there as what? O, ano kayo doon? Staff ng tenant. Sino sumagot? Si Lacson ulit. Staff at tenant. Tenant kasi si Doris Magsaysay ho, na sila nakatira, sila yung staff. Staff sila. Grabe, no? Tanong ni Marcoleta doon sa witnesses, sagot ni Lacson. Palakpakan naman tayo dyan. Ano ka ba, Lacson? Bakla ka ba talaga? Hindi kasi, epal ka ng epal. Hindi ko naman sinasabi lahat ng bakla epal, ha? Oo, meron yung sabi nga ni Sir Jack, meron yung mga bading. Yun yung mga bad na bakla.
Meron din yung guding, hindi naman sila epal. So hindi ko nilalahat. Pero ito parang bading. Oh, parang baklang epal. Hindi ikaw ang tinatanong. Alam mo, kung ako sa'yo, Lacson, alisin mo na yung mga testigo. Anong purpose niyan? Anong purpose niyang mga testigo na yan kung ikaw ang sasagot? Di buti pa, magharapan na lang kayo ni Marcoleta, ikaw na sumagot. Niloloko nyo kami eh. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo. So dahil ang bagong owner, si Martin, pinapaalis na sila doon dahil nabili na yung bahay. Ang bagong owner si Martin. Sinong sasagot? Of course! Si Pinky Lacson. Kanina, Yes. at referring to Diskaya. No, let's based on documents. Nagpadala pa ng mga witnesses. Naka-face mask pa, nakatakip pa. Si Lacson din naman ang sasagot. Di ba? Hindi pa ba kayo convinced kung paano dinadivert? Dapat siyang ginigisa. O patingin ng mga papeles. O kanino ba nabenta? May paper trail yan eh. May mga evidence yan. May pieces of evidence yan. May pinakita ng picture si Saldico. Di ba? Bakit hindi nyo imbestigahan? Kanino nakapangalan yung bahay na yan? Matitrace nyo. Kung binenta yan, malalaman kailan ibinenta yan. Dapat tinitirada na agad bago nakakapagtrabaho. Baka pinapaltan pa record niyan sa loob. Tandaan po natin, daming pera niyan ha. Ang daming ang kumikitang kabuhayang mga vlogger, mga politiko. Di umano. Ang lokohan to. Diba? So, Attorney Pinky, nagbar ka na ba? Ang galing nung abogado ni Tambaluslos ah. Ito po, next. Ako lang, may lantarang deretsahang tanong sa inyo. Ito bang mga ito nasa payroll ni Tambaluslos? Tatanong lang ha, hindi ko po sila pinagbibintangan. Sige, pakisagot. Nasa payroll ba ito ni Tambaluslos o ni Bongbong Marcos? Pero wag muna tayo pumunta kay Bongbong Marcos. Dito muna tayo kay Tambi. Kasi yan ngayon ang malakas. Diyan maraming kitaan na sinasabi. Di umano. Pero tatanong lang tayo. Ito ba ay nasa payroll ni Tambaluslos? Pangalawang tanong. Binabanatan ba nito si Tambaluslos, itong mga taong to? Tanong lang naman. Bakit? Meron kasi silang sasabihin. Ito yon. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Ngayon, yan ang sigaw ninyo. Mga kurakot, ikulong na yan. Hinahanap nyo ba ang ebidensya, imbestigasyon? Nakikipagtulungan ba kayo sa ebidensya, pagkuha ng ebidensya at imbestigasyon para matukoy di umano ang mastermind ni Tambaluslos? Yung mga nasa witnesses, tinuturo na nga si Martin Romualdez as the mastermind. Question mark pa yung isa. Alam naman natin kung sino yung question mark na yun, na si Adik. Pero dito muna tayo kay Martin. Nagawa nyo ba? Kasi lalabas kayong plastic, sisigaw kayo ng kulong na yan, mga kurakot, kulong na yan. Tapos hindi nyo mabanatan si Martin? Anong kaipokrituhan yan?
Anong kaplastikan? Kung hindi nyo mabanatan. Kaya oobserbahan ko kayong lahat. Di ba? Doon na lang kay Martin. Pero gano'n na rin kay Marcos. Paano kung lumabas si Marcos? Kasi doon na rin patungo yan eh. Ang tinutukoy lang ngayon si Martin. Pero pag natukoy na yan si Martin, sino kasunod niyan? Si Marcos na. Pag si Marcos ba ang natukoy, isisigaw nyo pa rin yan? Eh ayaw nyo nga maalis si Marcos eh. Dahil ayaw nyong maupo si BP Sara. Eh paano kung siya ang tinuturong kurakot? Isisigaw nyo pa rin, ikulong na yan? O, sisigaw nyo. Mga kurakot, pwesto na yan. Mga kurakot, pwesto na yan. Mga kurakot, pwesto na yan. Baka ganyan ang sigaw nyo, mga animal kayo, mga plastikan kayo. Akala nyo naluloko nyo taong bayan. Alam mo, kayo mga pinklawan, alam ko hindi naman lahat ng mga pinklawan mahina ulo. Hindi naman lahat ng pinklawan ginagamit nila ang kanilang utak. Yung iba dyan matatalino. Alam nila na itong mga liderato nila wala nang tayo. Alam nila itong mga liderato nila wala nang paninindigan. Gumising po kayo. Pinagluloloko na kayo ng mga iba sa mga liderato ng mga pinklawan. Ito po, pag-usapan natin na itong minority report. Ito ngayon yung malaking balita po sa araw na ito. Pero hindi pa yan. Hindi pa yan yung sinasabi kong malaking balita. O sige po, pag-usapan po natin ito. Ito ang pinansagang minority report ng Senate Minority Block ukol Nako. Ito po, kailangan diinan nyo to. Diinan nyong mabuti ito. Huwag nyong kakalimutan. Ikalat nyo po sa YouTube. Ikalat nyo po sa Facebook. Kung meron kayong TikTok, ikalat nyo sa TikTok. O kung meron kayo kung ano man. Kung may basurahan kayo, ikalat nyo rin sa basura. Lahat po ikalat nyo. Idikit nyo sa mga kotse nyo. Dahil dito, tumbok na po si Bongbong Marcos. O wala na siyang kawala dito. Lahat po, lahat po ng mga tinatawag nilang mga witnesses, mga kahit palpak na witnesses, itinuturo patungo kay Saldico or patungo kay Tambi or patungo doon sa may question mark. At alam naman natin kung sino tong question mark na ito. Sige nga. Pakisabi kung doon sa mga hindi nakakaalam, sino itong nasa question mark? Sige, ilagay nyo sa comment section. Hindi nyo kilala? Lagay nyo. Sino yung question mark na yan? flood control scandal. Malinaw na nakaturo raw kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pananagutan base sa ilang nagsalita sa mga hearing ng Tingnan mo to Tingnan mo tong loko-lokong Bernardo na ito. Kung sino ang itinuturo. Pero hindi niya itinuro si Speaker. Dapat bang paniwalaan tong animal na to? 'Di ba? But anyway, itinuro niya si Saldico. Pero didikit din yan eh. Hindi po pwedeng makakagalaw tong isa pang animal na ito kung walang mas malaking animal. Kung walang crocodile. Mas malaking buhaya. At yung pinakahari ng buhaya yung question mark. Di ba? Hindi ka paniwala. Sa lahat ng mga nagtestigo ito lang yung walang itinuro eh. Kaya naman, tong animal na ito ang kinuha. Ito ang binigyan ng hinihingan si Diskaya. Pinapasok sa witness protection program, hindi pinapasok. Ito yung kompleto. Ilalabas lang natin. Tingnan natin muna. Sinong ipinasok nila? Yung hindi itinuro si Saldico. Ay hindi tinuro si Tambaluslos. Ang dapat pinapasok dyan, si Diskaya. Yan ang reliable na witness. Nagturo lahat, pati si Gutesa. Although si Gutesa tumanggi talaga.
Kaya itong Bernardo na ito, peking witness to. Subukan mo. Subukan mo ituro niya si Tambi. Wala na to hindi na to gagawing state witness. Ito po, mga kababayan, ito'y maliwanag. Ito'y malawakan. Malawakan po itong pagtatakip doon sa mastermind. Sino pa ba mastermind? Itong si Tambaluslos na ito at saka itong si question mark. Kaya dapat yung mga witnesses na inililigtas si Tambi, bitayin. Yung mga politiko na nililigtas si Tambi, bitayin. Yung mga vloggers na nililigtas si Tambi, bitayin. Kumikitang malaki yan. Pangkabuhayan yan, mga animal yan. Ha? Blue Ribbon Committee. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa niyo dun sa kanilang mga testimonies, individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Ay, kaya nga, di ba? Bakit si Bernardo? Hindi itinuro. We are watching you. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Asan ka na, Romualdez? Hindi ka na makapagpakita sa camera kasi baka nangangayayat ka na. Hindi natin alam. May cancer na ito eh. Ay nako, ang laki po ng ang laki po ng epekto sa katawan, pangangatawan ng tao. Kita nyo yung huling nagpakita yan, nangayayat. Hindi na siya mukhang haring crocodile. Base sa 576-page report, ang iba pang nadiin sa mga pagdinig, kabilang sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, dating... Teka muna, mainto tayo dyan, dyan muna ha? Alam mo, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya pinag-initan to si Bong Revilla eh. Isipin mo, wala si Tambi, wala si question mark. Pinag-initan lang to si Bong Revilla. Tapos yung nagturo sa kanya, hindi pa reliable witness. At isusunod niya nila dyan, si Villanueva. Anong dahilan? Pamatay sunog. Pamatay, masamang balita. Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at 17 kongresista ay maaari nilang kasuhan kung mapatunayang nagkasala sila. Isa pa yan, kongresista. Bakit wala yung mga kongresista? Yung kongresista nandoon, ba't ito balita? Yung mga kongresista, meron bang napakulong, meron bang pinatawag? Wala raw sapat na ebidensya para kasuhan sina Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada at dating Senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Ito buti kasi buti nakaligtas itong mga to dahil alam naman natin pag kinapos sila sa diversion, baka madamay na rin itong mga ito. Siyempre, normally talaga mas malaking balita, mas pantakip. 'Di ba? Kaya nga una si Atong Ang inano din eh, 'di ba? Siyempre, obviously, mas sikat ang senador. Kaya hindi nila pinapansin yung mga congressman eh. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng lahat ng nabanggit at nang tanungin kung sino ang pinakamataas na opisyal na panukala nilang kasuhan. Merong question mark nga sa makikita nyo rito yung Alam mo, kung hindi mo kilala tong question mark na ito, katanga mo na lang. Ha? Katanga mo na lang. Ako talaga duda ako. Okay? Mag-iingat. Patuloy ako nag-iingat kasi po may mga kampo na anti dito sa magpinsan. Pero nililigtas si Tambi. Delikado po yan. Alam mo, nasa payroll. Ingat po tayo dyan. Some of them,
May duda ko. Some of them kilala ko. O ilagay nyo nga yung mga pangalan dyan ng mga politiko na hindi kayang tabigin si Tambaloslos. Pati vloggers, galit na galit kay Bongbong, pero hindi matabig si Tambi. Lagay nyo dyan, lagay nyo sa comment section. Diba? Yung iba nga, DDS pa raw. Pero love na love, si Tambi hindi banatan. Pirmado ng 6 sa 9 na minority senators ang report na isinumite sa Office of the Senate President noong December 10 dahil dismayado nila sila sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee noon. Dismayado raw sina Marcos na hindi dumalo sa pagdinig kahapon at si Marcoleta sa naging takbo ng pagdinig. Hindi raw na-maximize ang paghaharap ni na dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na siyang nagturo kina dating DPWH Secretary Manny Bonoan at dating DepEd Yusek Trijiv Olivar. Hindi raw masyado nabigyang pansin ang Cabral Files. Pare-pareho lang. Sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Alam mo, may tama dito si Amy. Naalala nyo, doon sa mga nakapanood, kung hindi nyo pa napanood yung vlog ko kahapon, ay panoorin nyo. Diniscuss ko na po yan. Ako, sinasabi ko, wala pa to wala pa tong minority report na ginawa nila Marcoleta, nila Amy, at saka nung mga ibang hindi kayang pilipitin ng leeg, itong si Tambaloslos. Sinabi ko kahapon, walang kwenta. Walang kwenta yung ginawa nila dyan sa Pinky Ribbon investigation. Bakit? Napalayo tayo sa mastermind eh. Yun yung paulit-ulit kung pinupunto. Anong klaseng investigasyon kung lalayo tayo sa mastermind? Kaya tayo mga Pilipino, wag tayo magpapaloko. Maglalabas sila ng mga malalaking balita. At magkukulong sila at magkukulong ng malalaking tao para hindi matunton, hindi makulong yung totoong mastermind. At alam na natin yung dalawa. Yan na nga itinuturo na si Romualdez at saka si question mark. Sinabi ko na po yan kahapon. Ngayon, lumabas itong minority report. Pati sila dismayado sa ginawa nitong sila Pinky. Sabi ko, bakit paikot-ikot tayo? Bakit sagot ng sagot si Pinky? Mamaya ipapakita ko Sagot ng sagot si Pinky. Hindi naman siya tinatanong. Kabaklaan talaga ng mama na yan. Ay di ba? At saka bakit sabi ko, papunta na ron, papunta na tayo doon, bigla yung pinuputol. Anak ng teting tong mga to. Wala talaga. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo sinabi niya? Tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Ayan, binanggit ko rin yung kahapon. Turo kayo ng turo. Meron kayong iniimbestigahan dito. Bakit hindi nyo i-validate? Yan yung sinasabi Tugma ba yung files ni Leviste tsaka yung files ng itong DPWH? Itutugma lang naman. Ang daling kasabihin niya. Lahat. Pasa kay ombudsman. Pasa kay ombudsman. Pasa. Alam naman natin niya si ombudsman. Aram naman din natin ang karakas niyan. But anyway, di ba? Wag na kayo mag-blue ribbon. Ako sa akin lang, tigil-tigilan nyo na investigasyon kung lahat ipapasa nyo sa ombudsman. Ngayon pa lang ipasa na natin lahat sa ombudsman. Gusto nyo pati asawa nyo ipasa nyo na sa ombudsman, mga animal. Pasa kayo ng pasa, turo kayo ng turo. Parang gusto nyo gawing tagapagligtas. Itong si Boying. Hindi ba? Hindi naman kailangan nun. Meron kayong separate responsibilities. Anong purpose nito? Di ba? Ngayon lang tayo. Kailan ba nauso lahat ng iimbestigahan pasa sa ombudsman, pasa sa ombudsman. Kahit sa Senate hearing. Di anong purpose nyo?
Kung ako iimbestigahan nyo, sasabihin ko sa inyo, pasa nyo na lang sa ombudsman, mga animal kayo. Imbitahin ako sa hearing na yan. Sabihin ko, pasa nyo sa ombudsman. Oh. Pati asawa, pasa nyo na rin. Lalo kung sakit sa ulo. Hindi. Wag niyo papasa yung mga asawa nyo, ha? Delikado yung mga girlfriends, boyfriends, pwede. Wag. Delikado yan sa ombudsman. Nakaw! Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic. Ikumpara mo lang. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence rule. Sabi ni Senate President Tito Soto, pinadala nila sa Blue Ribbon Committee ang report dahil hindi naman talaga ito dapat sa opisina niya pinadala. It has been submitted to my office, then it's unofficial. Kasi dapat magsasubmit ang minority report sa pagkatapos ng committee report, isasubmit yun doon sa Bills and Index, hindi sa akin. Pagkatapos, yung committee report, iba naman to sa minority. Pinag-uusapan nila dito yung files. No, magkaiba sila magkaiba sila ng opinion. Ano ba, tatagal na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator, Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Pang media, ano silbi nun even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Yeah. So sa makatwid, pasa na lang lahat. Yun yung sinasabi ko, pasa na lang natin sa ombudsman. Gagalit. Siya pa nagsasabing pang media. Allergic kayo? Hindi sinasabi ko At yan din yung sinabi ni Libiste. Allergic. Yung mga animal na talagang magkaroon ng ghost projects investigation. Kaya putol-putol Ano, magpapahinga na naman kayo ng 1 buwan. Tapos ombudsman na. Jesus. Sagot naman ni Soto sa pagkadismaya ng ilang minority senators sa pagdinig kahapon. Kanya-kanyang opinion You are entitled to your own opinion. Opinion ng iba, okay lang sapagkat nabuksan. Okay, di ba? Ngayon, merong mga mga nabitawan na pwedeng i-follow up in the next hearing. Kulang na oras Umattend sila sa susunod para yung mga kulang, mapunuan nila. Ayun, nako, nagalit na. Meron na naman binanatan. Ha? Ikaw naman kasi, Aimee, mag-attend ka rin. Oo. Di ba? Para madali kang ipagtanggol. Kasi, syempre, butasan yan Ganyan talaga pag kami mali, bubutasan ka niyan. Hindi na yan pupunta doon sa... Di ba? Anong pinaka-question dito? Bakit napalayo tayo? Anong klaseng hearing yan? Bakit tayo napalayo? Kay Tambaluslos. O anong sagot niya? Umattend ka kasi. So, butasan. Kaya Aimee, pumasok ka. Ngayon, pag hindi ka pinagsalita, pag hindi ka rin makapagtanong, hindi ka pinayagan ng kung ano-ano, di sa kabakbakan natin sa media, bakbakan mo. At least meron tayong bala. Di ba? Kasi gagamitin nga. Sabi, kulang na kulang sa oras. Galit na si Tito Soto. Kulang na kulang sa oras. Halatang halata ka naman, Tito Soto. Kulang na kulang sa oras. Kaya sa iba, Blue Ribbon, sa susunod na Blue Ribbon hearing, pag-uusapan yung mga hindi natalakay. Diyan na nga, naghanap-harap na sila Bonoan, sila Bernardo. Dapat ginisan nyo na. Kasi pag ginisa mo yan si Bernardo, pupunta yan sa mastermind. Ang problema, nagamit yan si Bernardo para iligaw. Pambihira kayo. Obvious na obvious Hindi lang yan, pati nga yung mga kasambahay di umano. Hindi na busisi ng maayos. Tapos sasabihin nyo sa next hearing. Pustahan tayo next hearing, lalo tayong malayo dun sa mastermind. Lalo na yung state witness, hindi nyo hahayaang mapabusisi din. Bakit? Magkakabuhol-buhol masasabi niya ng totoo.
At alam naman natin yung totoo, pinoprotektahan nyo, di umano. Oh. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan din natin, may connection po ito. Ituloy po natin ang usapin doon sa itong minority report. At malawak po kasi ito eh. Marami silang kina-question, nakapalpakan nitong pinky ribbon. So pag-usapan po natin yan. Ang mabigat na puntong binanggit sa pagdinig ay ang 30 Tamarind Street, ang umano'y drop-off point ng 1 bilyong piso. Ayan, okay? Nakikita nyo, ibang-iba yung ebidensyang pinapakita ni Saldico kumpara kay Bernardo. Si Bernardo, puro dakdak lang. Puro dakdak, puro dakdak, puro dakdak. Ito may ebidensya. At nilalapag doon sa bahay sa Forbes Park. Kina-question, bakit hindi natin pinag-usapan? Alam nyo kung bakit? Sige, pag-usapan natin. Ngayon natin pag-usapan. Itong binanggit sa testimonya ni Zaldico na ayon umano sa kanya ay personal na itinuro ni Martin Romualdez. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Diba? Kasi itinatanggi hindi daw yung bahay ni Tambaluslos. So ang nangyari po parang, sinabi, hindi daw yung bahay ni Tambaluslos. Sino nagsabi? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Hindi daw yung bahay ni Tambaluslos. Paniwalaan na lang. Dapat ginisa. Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. Ayan. Ito babalikan ko yan. Pakinggan nyo kung paano nilabas ng SMNA yung balita. Nabanggit lang si Martin Romualdez, natapos na kami. Bakit? Kung binabanggit yan sa inyo ngayon. Kasi po, mamaya po, papakita ko sa inyo, iba ang pagkakabanat ng ibang mainstream media. Putol. Hindi maganda ang pagka-chap-chap. Yan ang style. Pero ibahin yung SMNA. Ulitin natin. Sige. Ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. Ayun. Alam mo, buong buod nung Blue Ribbon investigation na ganap, nabanggit lang ang pangalan ni Tambaluslos, natapos na kami. Nabanggit lang, napalapit lang doon sa mastermind, natapos na kami. Yun ang buod ng pangyayari kahapon. Batay sa minority report, maraming testimonya ang nagtuturo sa isang direksyon kay Martin Romualdez. Sukol ka na dito, Martin. Kaya nga sabi ko sa inyo, malalaman naman natin kung sinong pumuproteksyon dito. Pakadali. Pag ang politiko nilalayo kay Martin, pinoprotektahan yan. Pinoprotektahan. Pag ang vlogger nilalayo kay Martin, pinoprotektahan yan. Pag ang negosyante nilalayo kay Martin, pinoprotektahan. Check nyo kung sino-sino yung mga politiko, yung mga vloggers, at mga negosyante. Lagay nyo sa comment section sino-sino yan. Kailangan nating yan. Tulong-tulong tayo dito. Hindi kasi ginagawa tayong Yung iba dyan, kumikitang payaman. Anong sabi sa amin? Di umano sabi sa amin. Ang laki po ng kinikita niya mga yung animal na yan kay Romualdez. Papayag ba kayo? Sige pa rin na suporta nyo sa mga vloggers na kumikita lang kay Martin. Ito, di ko alam kung ito'y may katotohanan. Pero ang balita sa amin, 1M pa ang bigayan. Animal. Amant. Coach Oli, naiinggit ka? Hindi po. Hindi po. Inoperan din kami niyan. Simula't simula, even before the election, ang tayo ng Banateros consistent. Yan po ang ipagmamalaki namin sa inyo. Never we supported Bongbong Marcos. Pasok. Kabilang na ang pahayag ni Zaldico, Diskaya at iba pang testigo.
For example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Gayunman ikinadismaya rin ng mga senador na hindi pa rin umano na ipapatawag Ay, ba't dumilim ako? si Romualdez sa kabila ng mga rekomendasyon ng ICI at DOJ noong mga nagdaang buwan. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko, kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez, wala pa rin. Di ba? 2 buwan na, kakasuhan ng ICI, kakasuhan ng DOJ. Kakasuhan daw si Saldico at si Martin. Sinong kinasuhan? Animal. Si Bong Revilla. Tapos si Saldico. Si Tambi. Ligtas. Kaya sinasabi ko sa inyo ibang kalokohan nito mga animal na to. Ang kinasuhan sa halip kay Speaker Romualdez sa rekomendasyon ng ICI at DOJ ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Nanindigan naman si Senator Marcoleta Diba? Napunta sila sa senador. Villanueva, si Jinggoy din. Si Bong may warrant na. Bong Revilla. Papayag ba tayo sa katarantaduhang ginagawa nitong mga to? Niloko na tayo sa flood control. Niloko tayo sa ghost projects. Pati ba naman ngayon sa investigasyon, lolokohin pa rin tayo? Kaya naiinis ako dun sa mga pumoprotekta Ini-expose natin. Tulungan tayo. Expose natin yung mga vloggers na pumoprotekta kay Tambi. I-expose natin yung mga politikong pumoprotekta kay Tambi. Lantarang panluloko po yan. na handa siyang harapin si Romualdez sakaling ipatawag ito ng Blue Ribbon Committee. I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. Yan. Alam mo, no choice No choice. Alam ko, mag-iingay tayo. Ako naniniwala. Sooner or later, they have no choice kung hindi ipatawag yan si Martin Romualdez. Gagalaw yan, kailangan gumalaw ni Bongbong Marcos. Dahil madidiin si Bongbong Marcos sa takipan. Kailangan talagang ipatawag sa Blue Ribbon yan. Dapat nang gumalaw. Dapat mapatawag na yan. I'm sure. Mapapatawag din yan. Ako naniniwala ako sa hustisya. Sooner or later, pagbabayaran ni Martin lahat ng kasalanan niya. And I promise you, you will not be disappointed in the questions that I'm going to ask him. Ang sarap pakinggan nun. And I promise you, you will not be disappointed. Alam mo, ako sa totoo lang, nung hawak ng Blue Ribbon, hindi ako disappointed. Ang ganda. Alam mo kung tuloy-tuloy ang investigasyon that time, nakakulong na si Martin ngayon at si question mark. Although, of course, hindi naman perfect yung investigasyon ni Marcoleta, ha? Lahat naman walang perfecto. Lagi kong sinasabi yan. Pero in totality, ang ganda ng investigasyon. Wala, ang layo talaga ni Pinky Lacson. Habang patuloy ang investigasyon sa Senado, nananatili ang tanong ng publiko. Tutuloy ba ang Blue Ribbon Committee hanggang sa pinakaugat ng umano'y anomalya o mananatili na lamang sa gilid ng usapin? Sa huli, inaasahan ng taong bayan na hindi pangalan, kapangyarihan o posisyon ang magiging hadlang sa paghahanap ng katotohanan. Ay, nako. Okay, next topic po tayo. Papakita ko ito isang diversion. Isa sa mga diversion nila. Ito po, ayan Ito, bibigyan natin ng komentaryo. Itong
pag-issue ng warrant of arrest kay Bong Revilla and at the same time, yung kanyang pagsuko. Paglabas niya sa Sandigan Bayan, ibiniyahe na agad sa kanyang kulungan si dating Senador Bong Revilla. Ang destinasyon ng convoy sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Dito, sunod-sunod na nagdatingan ng mga anak ni Revilla. Sa loob ng City Jail, kinunan si Revilla ng mugshot at idinaan sa booking procedure. Binigyan din siya ng dilaw na uniform ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Ganito ang itsura ng magiging kulungan ni Revilla. 47 square meters ang laki. May 5 bunk beds, kasya hanggang 10 PDLs. May sariling palikuran. Alam niyo, ang bilis, no? Ang fast break. Tuloy-tuloy. Inimbestigahan, Biyernes, Lunes, ni-raffle, kung sinong hahawak ng kaso. Lunes ng gabi, may warrant of arrest, sumuko na si Bong Revilla. Samantalang yung kay Tambaluslos, wala pa rin. Ha? Ito, papakita ko sa inyo na tinatrabaho talaga ito ng mga kalaban sa politika. Bibigyan ko po kayo mamaya ng magandang lihitimong halimbawa o ebidensya. Kasi tingnan nyo ngayon, ipinangako ito eh. Di ba? Ipinapakita na sa media, merong malalaking taong makukulong. Alam mo, hindi po issue dito yung malalaking taong ikukulong. Kasi kung hindi naman yan ang totoong salarin, hindi yan ang totoong may guilty, hindi yan ang totoong may ginawa, hindi rin natin makukuhang ang totoong hustisya. Kaya lang nilabas agad nila to sa media, merong makukulong dito at mga malalaking tao. Kaya ngayon, kailangan pilitin na ang makulong senador, na kahit ang mga congressman ang gumawa ng kalokohan, ang maraming flood control ghost projects nasa Congress. Nakukuha nyo? Siyempre malalaki yung senador eh. Hindi kasi po issue yung malaki. Ikulong nyo dyan si Trump, sa tingin nyo matutuwa ang mga Pilipino? Ikulong nyo dyan yung presidente o mga prime minister ng mga malalaking bansa, tingin nyo matutuwa ang taong bayan? Hindi ito issue. Kung malaking tao ang ikukulong. Ang ibig sabihin malaking tao, yung mastermind. Napalayo tayo sa mastermind, oh. Kaka-announce kasi. Pinagmalaki nila yung kulungan na yan eh. At hiwalay na shower pero hanggang dibdib lang ang dingding para sa seguridad. Tinitiyak ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology walang special treatment na ibibigay sa dating senador. Commitment ng BJMP yan na walang VIP treatment na mangyayari kahit kanino man hong PDL yan. Talaga hong nasa policy namin na bawal ho talaga yan. And kung may mapapatunayan na gagawa niyan, kakasuhan ho natin at mananagot. Bago raw ihalo si Revilla sa mga nakakulong dito, isasailalim muna siya sa medical quarantine na pwedeng umabot ng 7 araw. Sino kaya ang makakasama niya sa selda? After our assessment, titingnan po natin. But definitely hindi pwede mag-isa sa isang selda. May mga kasama ho siya. Gaya ng ibang PDL, ang allowance ni Revilla sa pagkain, 100 piso lang kada araw. Almusal, tanghalian, merienda at hapunan. Pero ho, kung may dala ho ang kanilang dalaw, ay karapatan din naman ho nila. Basta lutong pagkain at subject to inspection ng ating mga BJMP personnel. Bawal ang sariling cellphone, laptop o anumang gadget sa loob. Kung may electronic dalaw o online hearing, may papahiram naman daw na gadget ang BJMP. Susundin din daw ni Revilla ang oras ng dalaw tuwing Martes hanggang Linggo. Bukod kay Revilla, dito rin iniutos ng Sandigan Bayan na ikulong ang 4 na iba pa niyang kapwa akusado sa kasong malversation at graft kaugnay sa Ghost Project sa Pandi, Bulacan.
Yan ay ang mga kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Assistant District Engineer Bryce Hernandez, mga engineer na sina JP Mendoza at RJ Domasig at ang accountant na si Juanito Mendoza. Kasama nilang 5. Tingnan mo, trinabaho talaga, no? Kaya kita mo, alam ni Senator Bong Revilla na tinatrabaho siya eh. Ha? Sumuko agad. Hindi naman pinatagal. Paglabas ng warrant, nagkusang loob, sumuko. Di ba? Handang harapin. Dahil alam niya, ito ay paninira ng mga kalaban sa politika. Diversion. Ang 7 iba pang DPWH officials na ikinulong dito noong Nobyembre dahil naman sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Vicky, sa ngayon, 12 opisyal ng gobyerno na yung nakakulong dito dahil sa flood control scandal. Kaya sabi ng BJMP ay dadagdagan nila yung security dito. Tingnan po natin kasi paulit ko, ito kailangan nating maadiinan itong mabuti. Dapat, ang panagutin dyan yung DPWH. Tapos, yung mga congressman, alam naman natin silang trumabaho niyan eh. Under their bossing. Under yan dun sa bossing nila. Diba? Under yan dun sa master buaya. Tapos gumalaw, nagtrabaho, etong mga galamay niya na mga congressman. Trinabaho through the DPWH. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga witnesses, walang kwenta yan eh. Kasi pinapalayo tayo. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan na doon sa mga hindi ko pa po subscriber. Subscribe po kayo dito sa YouTube. At sa Facebook naman, follow po. Maraming salamat po. God bless everyone.